Hello guys, maayong gabi. Story time ta karon. Kani siya nga story base din siya sa mga reaction sa previous video. Expected na nako siya actually. And nindot po ni siya nga murag para nako nahatagan kog mas dako nga opportunity para mas ma-explain kung unsa akong gi-istorya atong mga previous na ko nga video mahitungod sa katong niingon ko nga about sa mga parents ug sa mga children, kung depende kung unsay dynamics ninyo sa inyong pamuyo, you are free to do so kung sa inyong gusto buhaton. So gikan adto wala sa akong nagbuhat og another video pa kay ako pang para ba nang imosang humulan ang kumunggos man na kay para mulugdang tong dapat manglugdang para ang makuha nimo gani katong medyo kana ang pure na. So gahwat ko nga naapay uban nga mga reaction para ma-address na ko hinahinay before to mag-create og another na pod video kay masabtan nato nga dili ni siya regular or dili ni siya common nga mga isgutanan. So natural ug normal nga naagi mga nagkadaiya nga mga reaction ug nagkadaiya nga mga reaction nga lahi or total opposite sa kung unsay naaman ko nga reaction or unsa may nasulti nako. So kini siya ako ang personal views, walay labot akong inahan, walay labot ang mga simbahan nga nagmatuto nako sa unang panahon, walay labot akong mga parente ako ning kaugalingon. So whatever bad karma nga akong ma-accumulate pinaagi sa pag-istorya ani, kung timbangon ni Lord, kung padangatan ko niyang bad karma kay dili mao akong istorya, I will take full responsibility sa anang mga butanga. Ug dili angay mag-uul guys kay ako na nag-anticipate daan. So accountable ko ana kung unsa may sayop nga akong maistorya ani karon. Syempre di man kita maka-expect perfect gyud no. So naagi na sa tuwa base sa akong kahibalo sa karon, base karong gabi una, karong adlaw, karong puntuha sa akong kinabuhi, mao ni akong ma-share pod in reaction sa katong ila ang reaction pod sa akong video nga itong children, obey your parents and everything. So good ta. So mo to naay nagpost nga something about Ephesians 6 verse 1 to 3 sa King James version nga, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. So wala ko'y problema ani. I don't have anything against this verse kay tinuod magini siya, and gawas nga part ni siya sa first commandment. Ma-explain ako later on unsa akong views pod ani siya nga verse. Pero sa karon muhatag ko sa akong reaction ani nga verse. Ideal na siya nga verse para sa mga family nga ay ideal family dynamics. So unsa man ning dynamics? Tanaw na to ha. Ang giingon ni Google dere, patterns of interactions among relatives. Unsay patterns, unsay imo ang role sa inyong relationship, isip managparente, or in this case sa inyong relasyon isip anak or ginikanan, and amo na siya. And uban pa nga factors nga maka-affect sa inyong interaction sa sulod sa inyo ang pamuyo, isip ginikanan ug anak. So mano siya ang pasabot sa dynamics. Karon ang akong giingon previously nga kini siya nga verse applicable siya sa family nga or shall I say mas dako ni siya og matabang sa mga family nga na ay ideal dynamic sa sulod sa ilang panimalay. But pasabot kung ikaw anak gitratar ka og sakto sa imong ginikanan, kana ang namugoy upat ka parenting style, mahisgutan na to na later on. Daghan ka kung gusto i-share pero maglisod ko kung saon pag structure siya ba nga dili masamot og kalibog ang maminaw. So akong gidakaingon ideal siya sa mga family nga na ay ideal family dynamics.
kaning obey your children, and so on and so forth. And gawas ana naapog ko'y i-share kay murag kini ra man gud ang usually nga gina-emphasize sa mga tao. Mao ni ang pinaka-common since mao siya ang naa sa 10 commandments, diba? First commandment kini siya. Nakabutang pinakauna. So mao gyud siya perminti ang bunog nga ma-emphasize. Pero pakit-on ta mo sa uban akong na-search kadali lang ha. So kini akong i-share, medyo applicable ni siya sa warning sa mga parents, warning para sa mga parents o sa mga family nga na ay dili ideal o nga wala sila ideal family dynamic sa ila ang pamuyo. So muna siya, ang gingon diri ang pinakauna fathers pero naiuban po diri nga parents. So ang giingon niya sa Amplified Bible, ako na siya, Colossians 3 verse 21. Ginaingon diri, fathers, do not provoke or irritate or exasperate your children with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor by favoritism or indifference. Treat them tenderly with loving kindness, so they will not lose heart and become discouraged or unmotivated with their spirits broken. So mao ni siya. Ang uban diri nga verses mayingon ta diri sa NIV, New International Version, yun siya nga, fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Ana ra ka simple. Pero sa uban diri na pud toy gaingon kini sa Good News Translation, parents, do not irritate your children or they will become discouraged. So karon usa kong punto, maklaro na to diri nga transparent ang Bible, number 1. Number 2, balance siya. Dili siya favor lang sa mga ginikanan, pero naapoy warning sa mga ginikanan nga dapat trataron og dili pasok kun ilang mga anak para dili mahimong unmotivated, walay gana sa kinabuhi ug uban pa. So mo na siya. Kay kung hisgutan nato ang katong 4 parenting styles, mo ni siya Ano siya? What are the 4 types of parenting styles? So, natay authoritative, authoritarian, permissive, neglectful parenting styles. So, natun-an ako na siya atong review na mo sa LET exam. Review para sa LET exam. So, ginakaingon diri sa authoritative daw nga parenting style, high ang responsiveness and demandingness. But pasabot, ang taas o gugma or naay gugma, dako o gugma, and then equal pod ang iyang demand, no? And demandingness para high ang responsiveness and demandingness. Sa authoritarian parenting style kining ikaduha, low responsiveness but high in demandingness. So but pasabot gamay ra kay kag input or not at all, wala kay kanaang wala kay ka nag-show og ugma sa imo ang mga anak, pinaagi sa imong quality time, pinaagi sa imong pag-istorya sa ilang pangumusta sa ila nga masinsinan nga naagyud ka personally, dili lang kay tawag lang, dili kay video call lang, present jud ka sa ilang kinabuhi ba sa mga activities or sa ila ang mga challenges sa ilang kinabuhi nga andam ka magpakita sa imong vulnerability as a parent nga kanang i-share nimo imong experience ngayon ani kay para mas masabtan sa imong anak, dili kay puros lang kaingon og kanang di na mao dapat inani so muna siya ang authoritarian parenting style. Low ang responsiveness niya or ang iya ang gugma, pero high iya ang pagdemand sa iya mga anak. Muna siya ikaduha. Ang ikatulo, permissive parenting style, but pasabot taas iyang responsiveness, ang daghan siya gugma ang ipakita o gi-share sa iyang anak, ipa-feel sa iyang anak, pero low iyang demandingness. Dili kay siya ga-demand in terms sa unsay dapat unta makatunan nga mga responsibility sa bata at a younger age, wala kay dili kay niya gina-emphasize, wala kay siya naghatag og mas dakong ang gibug-aton diha. Dire sa ikaupat, neglectful parenting style, low ay ang responsiveness o low pod yung demandingness. So murag neglectful murag pabaya kag ginikanan, wala ka
wala ka naghikotar kung naunsa na iya ang adlaw, wala ka nang umusta niya, wala kay pagpakabana sa iyang gibati, ug bisag unsa nimo balikason lang nimo siya tungod kay feeling nimo gamhanan ka nga ginikanan, nga ikaw mas dako, ikaw mas ginikanan, ikaw dapat tumanon bisan sayop na ka, ana. And demandingness nimo low pod mo. Okay, responsable sa siyang galingon. Ug dili okay ra nimo kung moto nga sa eskwelahan ug dili okay ra gyapon nimo. Kung manumbag siya sa laing mga estudyante sa iyang klase o dili okay ra gyapon nimo. Okay sa imo tanan. Low imong demandingness, low imong discipline ani niya. So mo na siya ang neglectful parenting style. So dili na ako wala ko nagpadungog-dungog, naghatag ra kog example base sa akong pagsabot kung unsa ni ang mga type sa parenting style. So mo ni siya authoritative, authoritarian, permissive, neglectful. Authoritative equal ang iyang warm and accepting og ang iyang pagka-demanding nga parent. Pero kung ato sa authoritarian, demanding kay siya pero cold and unaccepting siya. Pag abot diri sa permissive, warm and accepting siya nga parent pero dili kay siya demanding, no? Nagya po na siya kana ang kuan manggod epekto sa bata kay dili siya makakaton og responsibilidad kung dili gid nimo siya i-train sa gamay pa na siya. So diri neglectful ka kung cold and accepting ka sa imong anak and at the same time wala kay ginapangayo nga demands sa ila ang behavior kung sa dapat ang expected nila nga buluhaton sa panimalay, ilang contribution sa mga trabahoon sa panimalay, wala kay gina-impose. So mo na siyang upat. So karon ngano nagisgot ko ani tungod kay gibutang man diri nga parents, fathers or parents do not provoke or irritate your children. Usa sa mga base sa akong experience, usa sa mga butang nga makapairita sa mga anak sa ilang mga ginikanan kanang bitang wala kay hatag og saktong panahon, pero kung modisiplina ka, murag halos patio na nimo ang imong anak sa imong kalagot, kay dapat ka matuman. Kuan magna siya, equal na siya dapat. Kung nagkuan ka, kung ideal atong gisgutan ha, kay giingon man nga, children obey your parents. Then, sa isa ka verse pod, fathers or parents do not provoke or irritate your children. So, nagisgot ta karon unsay mga possible reasons nga ma-irritate ang mga anak sa ilang mga ginikanan. So, dali ra kay mairita ang mga anak labi na og wala kay kagahatag og panahon sa ilang mga hinanaing ilang mga kalisdanan sa ilang kinabuhi, dili ka na nilang maistorya kay usay siguro to kag sugal or nanirang ka sa imo ang pikas nga silingan or nagsigi kag cellphone, wa kay pakialam sa imo ang kalibutan ng nga unsa na, wa kay pakialam sa imo responsibility isip ginikanan nga dapat makakaon og sakto imong mga anak before mo adto sa eskwelahan. Ana ba? Pabaya ka sa imong responsibilidad. Dayon wala ka naghatag og quality time sa imong mga anak para kumustahon sila. Kumusta naman muna kung sa nitabo ninyo didto? Na ba sila naaway? Na ba sila kasuko sa ilang mga sa palibot, sa ilang palibot, sa mga tao sa ilang palibot, ana. So, mo na siya. Dili lang kay ingon kay children obey your parents, kay kung mingon ka ana mura kag ga promote or ga motivate ka kana lang imong gibasihan ba kung wala kag ga pangayo sa accountability sa mga ginikanan sa ilang mga anak, no? Mura ra nimo giingon nga number 1, dili na to ni sala, giprogram ta to think like this for some reason. So ang nahon-nahon na anak ko diri nga mga reasons kana manggong para mo submit diretso ang masa sa ilang government without questioning anything nama. Because like compelling and putting pressure on their children to submit to their parents, ang government pod also wanted to condition or program the mind of the people to submit to the authority. Pero ang sa downside na, it prohibits us to use our God-given brains to question anything, no? Dili sila gustong mag-question ta, mo submit ng basta-basta, bisan pa siguro og moingon sila nga wala bisan pag maobserba na to sa atong kaugalingong mga tanga
wala sila tarong nga serbisyo sa atong komunidad, kung munisipyo man na, kung city government man na, kung national government man na, kung panahon sa mga kalamidad wala sila, or bisan og na wala sila pero naa sila ginapadala nga mga tao nga mag-take care sa ila ang musalo sa ila ang kung importante jud kayo ang ila ang mga lakaw ha, ibutang ta kung grabe yung ka-importante nga di sila makaresponde ng panahon na. And muratag sana kana ang gina-condition ta sa mga taong ga-control ana to think out to submit nga dili ta magunahuna, nga dili ato gamiton natong utok para magunahuna, ba? Mo na siya usa sa nakita na ko nga rason lights. And to also condition or program the mind of women to submit to the patriarchy. Yung patriarchy, but pasabot, leader sa organizations, government ba na, or kana ang mga ginagmay nga mga organizations, nga ang leader nila, mga laki. So, namagay hostility against women, gikan pa na sa una. Mo trace back ta sa history, dili lang sa mga women, mga uban pang marginalized sector sa atong society, like kanang sa mga indigenous people, kung asa na sila gapuyo karon kay sigilan og pangwaon nilang ancestral domain nila para sa buhatan o minahon ba ka himon siya minahan, or buhatan og mga structure, mga building ana. So mura pud gatugot lang ba nga inana kung one-sided data, kung katulang verse atong ginahuna. Syempre dili si badawat nato kay dili siguro pud common nga nag-exist ni siya nga verse, kay gani kadto ra gin-emphasize sa mga taong ga-control sa situation para ang mga tao dili na magunahuna para sa ilang kaugalingon o sa ikaayo nila. Mo submit na lang diretso. Pakanon ka og giatch mo kaon lang pug ka. Pakamangon ka sa kuan Granada, pabutan ka diya mo kamang pug ka kay mo'y giingon sa gobyerno. Subit na pug dito ba. Na una siya, una. Ikaduha katong para sa mga babae nga mo-submit sila sa patriarchy. Siya dira kuan gyapon na historical base gid gyapon na siya mga butanga. So in other words, kini nga verse ginahimo ni siya nga lisensya para ma-normalize ang abuse sa atong society. No. Kung tanaw na to sa physical nga level, no? Duha maguni siya ka perspective. Sa physical or material perspective, lahi po sa spiritual, which we will talk later on. So kini siya mura siya ginahimo lisensya sa mga nagkontrol sa scenario para ma-normalize ang abuse sa society. Ngano nakaingon ko nga abuse? Kay kung mo demand kag submission, no? Mo demand kag submission sa mga tao pero wala kay sense of accountability, kay dili ka mo perform or di kapoy ka mo perform or daghang kag excuses nga mo perform og sakto sa imong responsibilidad, that's an abuse. Pare ba nang tungod kay daghan man ga aspire nga mahimong maestra, so pwede ra nga bayra na tog brato ning mga gustong experience para naa sila points ibutang sa ila ang application. Mga inana ba nga himuon nimo ang scenario nga reason para nimo ma-manipulate ang mga tao, ana ba? So ginahimo ni siya nga lisensya para ma-normalize ang abuse sa society. Ngano? Kay kung demand kag submission pero wala kay sense of accountability ug kay dili ka mo perform og sakto sa imong responsibilidad, that's an abuse. Nga lantad ug harap-harapan. Pero as time goes by, na-normalize siya kay gipugusta sa usa ka verse sa Bible to do so. Gipugusta or napugusta. Depende ko na sa atong perspective. Maingon tag napugusta tungod kay dili unta ta gusto nga mauna atong action pero tungod kay mo nagibutang sa Bible mo atong gibuhat. Mauna siya. Lahi man gud pud nang gibuhat nimo tungod kay imong kaugalingon gyud na siyang kagustuhan. Na imo siyang gibuhat. Nasabtan nimo unsay mga repercussions ana sa imong action. Nasabtan nimo daan, gi-anticipate nimo na daan, at the same time kabalo kag unsa imong gibuhat.
mo na nagibuhat nimo siya. Di ba inana magulunta dapat nimo masabdan imo ang supposedly nga buhaton before nimo siya buhaton. No? Ana siya. So, usa pa nga mga concern, makaingon ko nga kana ang politically motivated na sa mga taong ga-control sa senaryo. Kay, usa sa mga kuan pud ana, hinungdan, religion is just a human construct. But pasabot dili siya part sa nature. Ang tao ang gahimo og concept about sa religion or naghimo concept sa religion. Ang tao dili siya gikan sa atong nature, sa atong environment, gikan sa mga kahoy, gikan dili siya part sa nature. Subot pasabot na mangud tay ginakaingon nga nay mga panghuna-huna karon nga when you consciously or unconsciously absorb something that is not part of nature, it poisons your body, mind, and soul. Pareha ng mga kanaang naa sa fast food, bisan dili siya healthy pero mo siya na ba? Dili siya part sa nature. So kanang mga parts sa nature like mga prutas, mga vegetables, kung ang imo siyang i-intake nimo base lang pud sa tatawag ani na magud pud ubang mga vegetables nga medyo poisonous siya kamo daghan. So moderate lang imong ang pag-absorb na nimo or pag-intake nimo anang mga lagot mo, vegetables, mga prutas ba na. Mga prutas ang palabanan pud ka, labi nagtamis, maka-diabetic pud siya, maka-contribute pud siya sa diabetes. So mangin-ana, moderate lang siya ba? Dili siya maka-poison. Pero kung ang butang is dili siya gikan sa nature, himo-himo lang sa tao, naag ginay purpose nganong gihimo na ana ba kay dili man siguro pod buang na sila nga maghimo-himo lang sila para wala lay purpose. Dili na siya coincidence lang. Nagi na siya purpose kanong gihimo na siya na concept sa mga tao. Ang gusto mag-control sa atong kalibutan. So, mana siya. And then, ambot lang, ako ra ba naka-observe, dili ko sure, pero sa akong na-obserbahan, nagkadugay ang panahon, nagkadaghan ang relihiyon. Muna'y primerong premise. Ang ikaduha, nagkadaghan ang relihiyon, nagkadaghan pod ang krimen. So, dili enough, no? Mura siyang dili enough ang religion para makontrol ang behavior sa tao. Not unless ang tao kasabot sa iyong ugalingon, kasabot sa unsay impact sa iyang mga actions sa ubang tao, adisar pa siya mo kontrol sa iyong ugalingon. Kaya bisan pag maingon kag, mo ni balaod, pero ko kagustuhan gini mo manglamang og ubang tao, mabuhat gini mo na, di ba? Labi nagnaa kay kwarta. Mas mabuhat ni mo na kay pwede ra nimo padanlugan sa imong kwarta ang mga taong nakasaksi sa imo ang kabuang para mahilom sila para safe ka. Di ba? So wala ko na yung dili kinahanglan na religion pero akong pasabot wala kaayo nato nakita ang purpose sa religion kung samot nga nagkadaghan ang krimen sa kalibutan. Mabutan na to ang motivating factors like technology, ang culture sa mga batanon karon lahi na. Pero di ba dapat unta ang relihiyon may usay kana ang tawag ni mediator ba ang mga butanga mas mapasabot sa mga tao kung unsa ilang purpose sa katilingban, unsa impact na sila sa ilang matag pamilya, sa ilang matag komunidad. Pero nganong nagkadugay ang panahon, nagkadaghan ang relihiyon, pero nganong mas nagkadaghan ang krimen. No, una siya. Kay pasin pwede na to mahuna-huna ba in the long run nga ang naana ko sa part ana nga ginahuna na ko nga ang religion ginahimo lang siya nga tool para i-divide ang mga tao. Mo na ang sunod karon. And before diha, as a matter of fact, konektado na sa primero ha, daghang mga tao ang nangamatay ug mas daghang tao pa ang willing mo patay in the name of religion. Na di na ta magisgot kung unsa na ang mga klase nga relihiyon ug kinsa na sila, pero mauna akong observation. Sa akong observation na siya. Basin ba inyo na po i-contest na po ninyo ba nga dili dapat kimuni magbuot gyud ay magmaon akong makita, magbuot gyud ay magmaon akong na-observe sa atong palibot. Dili ko niya pwede pugnan ana. Kaya ako nakatungod nga mag-obserba sa akong palibot. Di ba? So, sunod. Sa akong
pagsabot pod, usa po na siya sa divide and tactic tool sa mga colonizers before. For us to hate each other more because we were taught to view individualities and differences of beliefs as a threat. Asa man siya nagsugod, gikan sa crowd or herd mentality ba nga. Patan sa una, Pilipinas, dapat sa balangay or barangay system. So dapat ang gipaningkamutan sa unang nga mahitabo sa isa ka barangay, dapat uniform mo og goals, uniform mo og beliefs. Uniform mo og beliefs para uniform mo og goals. Kay in kaso magkinaunsa, kabalo mo gusto niyo padulngan. So, secure mo nga mao na inyong buhaton. Pero kung naamagoy usad diha nga nagunahuna og lahi sa inyong hunahuna, posible mo to siya threat nga mo'y makontra sa inyong pangunahuna tanan para katong inyong uniform nga goal nga inyong gusto ang takabuton as a group. Mo'y hinungdan siya nga nagunahuna og lahi sa inyo, siya ang hinungdan or ayang panghunahuna ang hinungdan para katuga goal dili ninyo makabot na. So threat siya sa inyo ang group. Mao na siya ang hinungdan sa unang panahon. Kaya naman ta sa survival god. So dapat survival mentality, dapat kanang paniid gito sa itong palibot, dapat safe gito permanente, natural siya sa tao kay ay gusto siguro kana ang sugot na lang mamatay nga kaunon ka diha og mga mga wild animals imong palibot. So usay nga example, maghunting sila sa una, dapat uniform mo nga sa inyong goal nga ang inyo ang patyon kantong kantong wild boar ba na or katong dili na siya pwede karon ha kay extinct na sila kanang baboy ihalas mo na siya nya ananday usa sa inyo didto nga creative kay utok ang ganahan lahi iya ang kaunon ganahan siya og unggoy iyang kaunon baka or langgam baka ha nga para sa iyang personal gain ra. So threat siya kay gawas nga ma-lessen ang inyo ang count sa as a group nga amo adto dito manghunt kay nagunahuna tong uban di lahi ilang ihunt. Dili kaayo siya magakagarantiya nga makuha ninyo yung goal. Ma-achieve niyo yung goal kay dili mo uniform og panghunahuna, dili mo uniform og dili mo uniform og goal kay lahi day goal sa uban, lahi day hunahuna sa uban ana ba. So na siya labi na sa unang panahon nga uso pa ang mga colonizers, uso pa ang mga colonized nga mga civilization ana mo na siya ang gakahitabo before base sa history. And advantage siya sa mga colonizer kay when we are divided, we are easier to control. Diba? Pahayag na karon bisan Pinoy kapwa Pinoy nga tungod kay daghang nagmanipula sa sitwasyon, kaya na ito makigatubang patay sa atong kapwa Pinoy ana ba? Wala na to giyunahuna kung kinsa gitinud na kaaway. Kang ata kan abagi itong kaatbang o naapay mas dako nga nagpaluyo anak nila ug nato ang tanan nga ginamotivate para maglalis, motivate para magyara ana kay para makuha nila ilang goal. Nga ilang goal hayag pas tanang hayag nga dili para sa atong goal. Atong goal unta magmalinawon pero ilang goal dili. Kina sila ilahing plano. Mara siya. Advantage na para sa mga colonizers. And then, ang bottom line lang diri sa kinikaron, the Bible is right when it says, children, obey your parents para sa inyong kagalingon protection. Para sa atong kagalingon protection as isip mga anak. Kaya nga protection para sa asa man. Protection against the law of karma. Again, ngano naman pod, ngano naabot man tadi sa law of karma. Nganong magka-bad karma man ka bisan imong ginikanan ang nakasala sa imo. Ang tubag ani wala exempted sa karma. Bad man na siya or good, wala exempted ana. So, kung ikaw makasala sa imong ginikanan, naa kay anihon nga bad karma. Kung unsa man siya nga form nga sala nga imong nabuhat naa kay anihon nga bad karma. Same as kung ang imong ginikanan pod makasala sa imo, napod siya anihon nga bad karma. Only lang and tungod kay naa man gud tay ginatawag og soul contracts. Matan mo na kung giingon ganina nga sa physical level mo ni siya, sa spiritual level mo ni siya, natay ginatawag nga soul contracts
prior or before sa atong pag reincarnate diri sa kalibutan, wherein ga-agree ta didto nga kana sila atong mahimong ginikanan. Nag-agree pod na sila kita ilang mahimong anak. Nag-agree pod both parties nga maoning nga klase nga mga problema o mga challenges nga atong atubangon sa atong dynamics duha isip ginikanan ug anak. Nag-agree pod ta ana. So, tungod kay nag-agree man ta, anything nga atong buhaton, ginikanan man ka or anak man ka, sulod sa dynamics or interaction sa atong matag role, no? Isip ginikanan ug anak sa atong relasyon duha, nga gawas walay labot sa balaod sa gugma, no? Anything nga gawas sa balaod sa gugma nga atong nabuhat, no? Kay tungod ba na sa anger or unsa pa na nga issues diha, tulubagon nato na sa matag usa. Walay exempted na tulubagon sa matag usa. Mabitaw tong na atong isa ka verse nga sa Colossians nga do not provoke your children to anger kay para dili sila mawad og kasing-kasing, no? Dili sila unmotivated sa ilang kinabuhi. Kay kasagaran karon sa mga labi nang mga sujop-sujop sa mga palibot, labi na gina sila kabalog na sila sa sakto kung sa dili, pero tugod na siguro ba sa kakulangon siguro sa mga tao nga makaistorya sa ila, makapaminaw sa ilang problema, mo nang mo resort nilang silang didto. Lagi na kayo magun nila na realize pa, no? Wala pa, not yet, no? Wala pa nila na realize. Pero kung gusto ko na nila i-realize, ma-realize ko na nila nga nasa ila ang power, unta dapat nga i-turn ilang situation into something more beneficial para sa ilang kaugalingon, dili para mas dauton ilang self, ana ba? Kana sila, napod na sila kaugalingong struggle nga ban siguro ginaloom-luom lang kay wala na maistoryahan. Ang kuan lagi diha is mangita ra gyud kag taong masaligan nimong ma-openan nimo, maistoryahan nimo. Kay dili gina siya lalim nga dala-dalaon nimo na nga ikaw ra usa. Ma-poison imong lawas ug utok ana, mo na makabuhat kag mga butang nga dili maayo. Mo bitaw nang usa sa mga usa sa mga determining factors ana kung ang tao mahimo siyang successful or mahimo siyang maayong tao inigdako niya kung unsa siya pagpadako sa iyang ginikanan. So dili pud nato ma-expect ang iyang ginikanan kung mapadako siya sakto, matuto siya sa sakto. Kung katukong iyang ginikanan, wala po'y na-experience kinadto nga care og love sa iyang sa iyang parents niya. Sa siya pa'y gamay pa, di ba? So mo nang giingon nga wala ginikanan nga perfect, no? Kung gina kay kanang lisod man siya buhaton, no? Challenging man siya buhaton, pero dinawatay ra gina kay wala naman yung kay di niya makakapangita pa nagkasinabot naman mo before mo niabot diri sa earth. Dawaton man nimo nagsadili, musugot makagsadili or sabton man nimo nagsadili, nakasinabot na mo, nag-agree mo nga mo ninyong life, mo ninyong dynamics, mo ninyong challenges. Ang inyo lang diha kung unsaon niyo pag-rise above ana nga problema, nga himuon niyo ang problema nga mas magkasinabot mo, himuon ninyo ang problema nga tool nga mas masabtan yung usag-usa, dili kay himuon ninyo ang problema para mas ano ba, pero di magud malikayan lagi kay tungod lagi sa kadaghan atong invested nga mga emotions nga wala na address kay usahay pod ang parents pod na po tendency nga i-invalidate ng imo ang mga experience nga ilang nabuhat para mabswelto sila sa ilang gibuhat. Like para nako manay kasagaran ng struggle akong kung kauban diri na si Damdamski kung mama nga maingon ko nga maingon ko sa kong experience sa una nga wala kay siya panahon tungod ani ana. Maingon pod siya nga wala lang ko nung siya nagtrabaho kay para makahatag siya daghang panahon nako. Daghan mang pamaagi para imong i-validate ang experience sa bata. Pwede nimo siya ingnon nga is tinuod gyud na nga wala jud ko nakahatag og kuan. Naa sa pag-formulate nimo sa imong sentence ba, nasa imong tono. Kay kung once na gani mo defend na kasi imong kagalingon, which is true nga hinahanglan gyud po ka manginabuhi mo nang nabiyaan nimo imong anak. Pero ang pangutana man gud sa nag-uban na sa labi sa among sitwasyon, nag-uban nami na mga
mao nang nasayo ko ka independent kay naanad ko sa kong lula sa una nga magpatabang ko labi nag mga artworks sa mape or sa say tawagan na niya sa unang subject basta magpatabang ko sa akong mga projects sa una na akong lula matabang. Pag abot na nako sa kami ng duha gauban sa akong mama, dili kay ko ka-expect sa iya kay daghang ka siya rason. Usa sa rason ay kana ang gikan mo eskwelahan kapoy pa ko. Or kung wala pa siya gagapoy, wala pa siya gigag-eskwelahan or kanang mga weekends kana ang karon pa ko kapahuway. Ang mga inana ba? Murag mabutaw nang naabotang sa kantang kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging merong paraan kana ba nga kung dili jud ka interesado, kung wala jud kay amor, kung wala jud kay gusto, daghan jud kag alibay, daghan jud kag rason. Mo na sa ko apon nga perspective, which of course light na para sa iya. Hindi may usay mag-struggle niya ako, dili man kung maglipod-lipod sa akong emotions, labi na gikan atong mga panahon nga gikip na ko ang akong problema kay para lang kabalo ko fragile akong inahan. Dili ko sure kung makaya niya giistorya na ko sa iya at a younger age. Dili ko sure nga makaya niya nga ma-survive niya kay basin usa iyang buhaton sa iyang galingon mo nagikip na ko. Usa sa mga reason nga akong gikip. So kana palang daan nga basis then samot pa gyud nga naka mental condition siya, bipolar, lisod kayo ang among dynamics gyud. Then ako, lisod ko makalimot sa gibuhat sa tao sa kuha bisan pag ginikanan ako na. Lisod ko makalimot ana. So ako lang gining share no kay kana ang magpakatinuod ta dinhi kay basin ba nakaingon mo nga na ako'y guts mag-istorya ana perfect akong life, dili. Mabitaw nang nagtuon ko ana nga mga concept para sabton akong kugulingon ug para sabton ang mga maningamot ug sabot sa mga tawo sang palibot nganong nainani ang akong sitwasyon. Mo na ning abot ko anang ang mga konsepto. Mo nang gatuon ko, mo nang gabasa ko, mo nang gitry na kog sabot kapila-pila, kapila balik-balik ana. Ug ginatry na ko og observe sa sitwasyon sa diri sa among pamilya sa kaming duha nga managuban. Kung unsa gid siya, kung unsaon nako siya. Karon ga-struggle pa gid ko. Wala pa gid ko sa punto nga sa tawag gani. Nasulbad na nako na kay kada adlaw constant na struggle. Kay gugma man lagi, committed man lagi ta na mosabot. So normal na usay makaistorya tag ang mga dili maayo, dili dapat nato istorya tungod sa tong kalagot kay puno na kayo ta kay gid na invalidate per mi atong experience. Kisa mo ganahang tao nga instead nga maminaw unta ka sa pain nga imong nakos sa ila igi imong nang i-validate kay girasunan nimo sa imong galingong rason, dili mo gud siya dapat ana maminaw kadaan i-accept nimo iya ang iya ang gistorya nga mao nay na-contribute ni mga pain sa iya. Adeser pa din ka moingon sa imo nga mao magud ni sa akong kabahin magud, pero dapat pinahiluna imong tono kay sa ako dapat pinahiluna kay imo nang idretso og bira sa ako nga sila abog nga sila abog di gina ko na samsabtan. Mas makatake pa ko ana ang mapakita ka sa imong vulnerability isip tao. Labor tong dila vulnerability isip tao. No? Kay hindi kakulangan sa pagkatao ang pagtanggap ng magkakamali na siya. Sa Tagalog pa. O diba? So, mo na siya ang dynamics na mo dire. Dili po guga kuan nga istorya gid ako tanan, unsa kong gibati, unsa akong kalagot, istorya na ko tanan para makita nimo at face value nga mao gid ako gibati sa imuha, nga mao gid na ako ang gihuna-huna sa imuha. Mo na siya. So para pod napod kay sense of accountability sa imong gipangbuhat sa kuha, kay dili ko mosugot nga nasakitan ko tapos buong maistorya ko imo lang takasan. Kay murara po nagatakas kasi imong accountability nga nakapasakit ka, ana ba? Ato bangon ka confrontational di ko pag-abot anang apart. Mo na siya usa sa akong mga dark side pod isip tao, pero gi-embrace ko na part na sa akong personality. Part na kung unsa man ko karon. Usa na sa mga rason nga nung survive ko. So, sa pagkakaroon, ina-embrace gina ko na siya.
mo na, no? Di naman nato na ma-rewind pa sitwasyon para ma-twist nimo or ma-twerk nimo ang mga gaway-gaway diha nga nakapahimo sa tao nga unsa na siya karon tungod sa iyang mga experiences. Dili naman. Human naman to, the damage has been done. So naka-implanta sa tao kung unsaon na pag-survive ang mga inana nga situation. No, nakabutang na siya sa iyang utok niya. So muna siya akong take sa mga butang-butang. Mananggingon, that's just my own personal take on things. No? Kung motuo ka, okay ra. Pero kung dili ka motuo, mas labaw nga maayo. Nga no? Para magpabilin ang curiosity nimo isip o sa ka-individual nga ikaw jud mismo ang nangita sa kamatuuran. Ako ginigisulat para ma-emphasize nga haom sa imong sitwasyon base sa imong kaugalingong kasinatian, kahibalo ug pagkatao. Na mas maayo nga ikaw mangita sa kamatuuran kay kung usay magud kung i-feed lang sa imong kaunon, dili nimo makita o dili nimo ma-experience mga butang nga mas lami pa adto or di no makaon ng mga butang nga mas lami pa sa ginabahog sa imo. Kung dili ikaw mismo ang mangita o pamaagi nga maka-afford ka atong mga pagkauna or makapalit or maka-produce ka atong mga pagkauna, di ba? O spoon feed. Sige lang spoon feed sa imo tapos sige lang po kagkaon sa gihungit sa imo. Dili nimo ma-experience ang mga better or mas maayo nga mga butang tungod kay gasigira kag kaon sa usa ginabahog sa imo. Na ano siya? And lastly, no, kanang kuan na siya kanang open-ended or tawagan ni kanang pabalo na ko ni siya nga pangutana sa matag usa no nga kung wala ba nag-exist ang mga balaod, katilingban ba na sa nasod ba na sa international ba na mga relihiyon ug ang Biblia nga maoy imong permi ginahimong sukdanan dili sa imong kaugalingong binuhatan kundi sa binuhatan sa ubang tao. Makagarantiya ba ka nga magpabilin kang maayong tawo? Let that sink in, no? Question na para sa atong tanan. Ako na ko'y kugaling mo tubag ana og ready nako pero dili na importante dili. Ang pangutana diha kita sa matag usa nato kung wala ba na nag-exist ng relihiyon, wala ba na nag-exist ang mga balaod, maka siguro jud ka makagarantiya jud ka nga disiplinahon nimo imong kaugalingon nga dili ka magbuhat og daotan. Or tulang na siya para fasad nga kunuhay maayo kang tao pero kung wala na mga butang nga brutal ka sa uban, ikaw pa maguna-una. Muna na siya. O diri lang sa takot og karon kay mag-edit pa ko bayot kay kapkat lagi. Di man gud na siya makuan o ma-reverse ang camera while ga record ka kinahanglan mo i-off. So, bye. Maayong gabi sa tanan.